Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ang Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, doon po sa kanyang halos pinali ng kanyang pong buhay, kanyang pong ministry. Sabi po niya, hindi siya makapamili, alin sa dalawa? Mabuhay ba o mamatay? Para sa kanya, kay Apostol Pablo, pareho lang na mainam. Umabot siya doon sa ganong kalagayan, mga kapatid. Si Apostol Pablo, dahil sa kanyang malalim na pakikipag-ugnayan, pakikipag-relasyon sa ating Panginoon, at sa level ng katotohanan meron siya, patungkol sa kanyang pananampalataya, at patungkol sa katotohanan, umabot siya doon sa level ng kaisipan at ng puso na wala nang pagkakaiba sa kanya ang mabuhay o mamatay. Sabi niya, pareho lang sa akin. Kung mamatay ako, pakinabang na ako. Sapagkat kakamtin ko na yung ultimate na pangako o ultimate promise of God. Malalasap na niya kung ano ang inaasahan niya mula sa ating Panginoon. Kung mabuhay naman ako, sabi niya, okay din. Dahil pakinabang ang ministry. Dahil pakinabang ang mga taong itinalaga ng Diyos para paglingkuran niya. So, alin man sa dalawa, sabi niya, Apostol Pablo, pareho lang na andon ang kaluwalhatian at ang glory ng ating Panginoon. Nasabi kayo, sapagkat kapag dumarating po ang pagkakataon mga kapatid, kami dalawa lang ni Sister May. Sapagkat ang edad natin ay 50 pataas. At alam naman natin ang statistics, mga kapatid, na ang tao ay nabubuhay lang sa panahon natin ngayon, 60, 70, 80. Yung matatanda, yung dating mga matatanda ngayon na inaabot ng 80, talagang umaabot po sila doon dahil napakasimple ng kanilang buhay nung unang panahon. Walang masyadong maraming nagiging sanhi ng pagdali ng buhay ng tao. So makikita natin marami pang nabubuhay ngayon na ang edad ay 70, 80. Pero magtataka kayo na maraming nauuna sa kanila na mas bata. Kasi ito na yung mga nabuhay after death. Okay, ang statistics ng mga taong nahuli sa kanila, na ipanganak din sa mundo, ay nasa 60, 70. Ganyan. Mapalad na kung ikaw ay dumating ng 80 anyos sa mga kagaya namin, sa henerasyon namin. Ako, marami na akong kabats na wala na. Si Sister May, meron din siyang mga kabats ngayon na wala na. Isa na nga doon yung kilala ni Sister Yoli. Ngayon sa Kapulitan, kabats ni Sister May, wala na. So kapag kaming dalawa na lang, o kaming dalawa nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap, dumarating sa conversation namin, patungkol yan sa kamatayan. At ang nais naming maabot, or ang goal namin bilang mga mananampalataya, bilang mga naglilingkod sa Panginoon is, una, kung bigyan pa man kami ng mahabang buhay ng Panginoon, is to maximize the benefit of God and the benefit of the ministry sa buhay na ito. Yung ma-maximize pa. Marami pang mga gawain ng pagkakataon na makapaglingkod pa ng makatotohanan paglilingkod. Kasi yan ang binibilang sa langit. Hindi naman yung naglingkod ka lang, kundi yung alin pa doon ang mga makatotohanan paglilingkod. Yan ang mabibilang sa langit, mga kapatid. To remind us, yan po ang mabibilang sa langit. Hindi yung mga paglilingkod na patungkol sa sarili. So yun ang una. Pangalawa, yung habang nabubuhay kami dito sa lupa, ay hindi namin katakutan ang kamatayan. Ang hirap pong makarating sa ganong klaseng
level, kagaya ng level ni Apostol Pablo. Napakahirap po na ang isip at puso ng isang tao ay para sa kanya, walang difference, walang pagkakaiba ang mamatay o ang mabuhay. Kagaya ng pangungusap ni Apostol Pablo sa kanyang sarili. Para sa akin, sabi niya, alin man sa dalawa, ang mamatay o mabuhay, walang diferensya. At pangatlo, ang punteriya o goal ng buhay na pinag-uusapan namin is, paano mo gustong maalala ka? Paano mo gustong maalala ang buhay mo ng mga taong nakakakilala sa iyo dito sa lupa? Kung wala ka na, tapos na, finish kontra ka na, paano mo gustong makita ka? Of course, alam ng Lord yung tunay, yung nakatago at yung mga nakikita ng tao. Alam ng Lord yan. Siya ang finally na judge kung anong nangyari sa ating buhay. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, ano ang gusto mo maalala sa iyo ng mga taong nakakakilala sa iyo while you are still living in this planet Earth? How would you want to be remembered? How would you want yourself, your life, to be remembered in this world? At least, nung mga nakakakilala sa'yo. Bakit natin pag-uusapan, mga kapatid? Bakit naman natin pag-uusapan yung gayon? We ask this question because what we will be doing today, what we are doing today, mga kapatid, is a memorial or remembrance. Remembering what God, our Lord Jesus Christ, has done for us while He was still living in this planet Earth. Okay? Bakit natin ginagawa niya? Ba't kailangan nating alalahanin? If our lives in this temporal world is finished, tapos na, how would we like to be remembered by those people around us? Anong gusto mong malaman, makita nila, o masabi nila, maikwento nila sa pamamagitan ng buhay mo? Sino ka bilang kaibigan? Paano mo gustong ikwento yung buhay mo ng kaibigan mo? Sino ka bilang anak? Paano mo gusto, kung namatay ka man sa stage na bata ka pa, or kung buhay pa man yung magulang mo, nauna ka nawala sa kanila, paano mo gustong i-describe ng mga magulang mo, sino ka bilang anak nila? Anong buhay mo? Sino ka bilang magulang? Sino ka bilang nanay? Sino ka bilang tatay? Sino ka bilang ka-churchmate? Paano ka nakikilala ng mga ka-churchmate? Si ano? Ako. Siya? Nako. Or, si ano? Nabe-bless ang sa buhay niya. Paano mo gustong ikwento ang buhay mo ng mga tao na nakakakilala sa iyo? Paano ka? Sino ka bilang churchmate? Ay kung ikaw man ay leader, kung ikaw man ay pastor, kung ikaw man ay leader, sino ka bilang leader? Anong pagkakilala nila sa iyo? Paano kanila tinitignan? Paano na naiintindihan o nauunawaan paano ka nabuhay dito sa mundo? Ang gagawin natin ngayon ay isang pag-aalaala, mga kapatid. Naitanong na ba natin sa ating sarili? Tumako na ba sa ating isipan, mga kapatid? Naitanong na ba natin sa ating sarili? Bakit sa dinami-dami, ang ganito mabuti,
Isipin niyo po, naitanong, dumako na pa sa isipan mo, bakit sa dinami-dami ng mga taong namuhay dito sa mundong ito, sa mundong ibabaw? Meron naman tayong world history, meron tayong Philippine history, meron tayong mga history. Bakit sa dinami-dami ng mga namuhay na tao dito sa mundong ibabaw? Si Jesucristo lamang ang nag-iisang inaalala, hindi makalimut-limutan, hindi kinakalimutan. Bakit siya pa rin ang nananatiling pinakakilala, pinakahinahangaan, pinakapamoso, pinakamaimpluwensyang taong nabuhay? 100% na tao ang Panginoon, pinaka-maimpluwensyang taong nabuhay. He even influenced our lives today. Bagamat nabuhay siya, hindi natin siya nakita, 2,000 taon na ang nakakaraan. Bakit inaalala pa rin natin ang kanyang buhay? Okay? Kasi siya ang ating kopyahan. Siya ang ating example. Ang punteriya dapat ng buhay natin, mga kapatid, hindi man tayo maging equal ng Panginoon, hindi mangyayari yun. Hindi natin malalampasan kung ano ang pinakita ng buhay niya, because hindi tayo banal, blameless na kagaya niya, makasalanan tayo, ang Panginoon na hindi. But then the goal of our salvation, mga kapatid, is to be Christ-like. Okay? Niligtas ka, hindi para sabihin sa sarili mo na, ligtas naman ako eh. Pwede ko lang gawin kung anong gusto kong gawin. Anyway, napatawarin ako ng Lord. Then anyway, ligtas naman ako, no? That is not the goal of our salvation. Niligtas ka dahil may plano ang Panginoon sa buhay mo, gagawin kanyang kamukha ng Panginoong Jesucristo. Kaya na sinabi sa Ephesians, for we have been chosen before the foundation of the world. For what? Why? Bakit tayo pinili? We have been chosen before the foundation of the world to be holy and blameless in His sight. Okay? Although salvation, ang salvation, mga kapatid, ay hindi nakarating sa atin dahil magaling tayo, dahil tumang-tuwa sa atin ang Panginoon, nakarating sa atin ang salvation because of the finished work of our Lord Jesus Christ upon that cross of Calvary 2,000 years ago. Yun ang dahilan. But still, huwag mong iaalis sa isip mo na ang purpose, bakit ka niligtas, ay para gawing kamukha ng Panginoong Jesucristo. Para gawing kawangis niya. Kasi mga kapatid, nakakalungkot kung kayo nanonood ng sinong mahilig sa inyo sa current events. Ang current events po, yung mga nangyayari ngayon hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa, lalo na sa atin yun, sa Pilipinas. Ang nangyayari, mga trials na ginagawa sa Senado, sa Kongreso, ako po medyo nagagalak kasi nakikita ko yung justice ng Panginoon against the so-called circle of Christianity na nakalungkot man, parang
doon kabilang tayo. Although alam natin iba yung paniniwala nila. Matagal na nating tinatry nga nating linawin dito sa pulpito. Matagal na, nababanggit natin. Pero nakakalungkot na ang mga tinatawag na leader o pastor ay iba ang nangyayari. Hindi Christ-like ang nangyayari, mga kapatid, kundi taliwas sa ating inaasahan. Taliwas sa kabanalan, taliwas sa katuwiran na dapat ay nangyayari, lalo na sa mga tumatayong leader ng pananampalataya o ng iglesia na pinpointed na tinatawag na Christian community. Okay? Ngayon titingnan natin, para hindi tayo maligaw, para hindi tayo madaya, dahil yun ang inihula sa huling araw, marami ang lalabas na mga huwad na tagapagturo, mga antikristo, mga false prophets, mga false teachers. At anong sinabi sa Matthew 24? At marami silang maililigaw. Okay? Kaya tayo, mga kapatid, hindi lang tayo dapat manatili. Sinabi ni pastor bakit ginagawa? Sabi kasi ni pastor namin, no, hindi tayo tinuturuan ng tumingin. At hindi imbestigahan. Ano bang sinasabi ng pastor? Hindi natin kinakalkal ang Biblia, tama bang sinasabi ng pastor, no? Tinuturuan tayo na alamin ang katotohanan at pag mali ang sinasabi ng tagapagturo, tinuturuan tayong manindigan sa katotohanan. Ngayon tuturuan tayo, anong pagkakaiba ba ni Kristo, yung example ni Jesus Christ, sa example ng mga taong nagsasabi, ng mga leader na nagsasabi na sila ay tagapagturo ng katotohanan na mula sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, inuusik. Anong nangyayari sa kanila? Ang Panginoon din naman natin, inusik, di ba? Tinrial ba si Jesus Christ? Pero titingnan natin yung pagkakaiba ng trial ni Jesus Christ at sa trial na nangyayari sa mga religious leaders o pastor kuno sa ating daigdig. Okay. Basahin natin John chapter 18, verses 28 to 40, when Jesus was arrested and was trialed by the Romans or si Pilato sa Tagalog, si Pilate. Okay, John chapter 18 verses 28 to 40. Romans chapter 18 verses 28 to 40. Okay, kung hindi nyo dalangin yung mga Biblia, ay sasabayan nyo na lang po ako yung nakasulat po dito po sa ating board. John chapter 18 verses 28 to 40. Ganito po nakasaad. Then the Jews led Jesus from Caiaphas to the palace of the Roman governor. Okay? So unang tinrial si Jesus Christ sa mga Hudyo. Yun ang unang umusig sa kanya bago siya dinala sa korte ng Romano. Ang governor doon ay si Pilato. Okay. By now, it was early morning, and to avoid ceremonial uncleanness, the Jews did not enter the palace. They wanted to be able to eat the Passover. Okay. Yung pinag-aaral natin every Sunday sa Exodus, maglilid tayo sa Passover na yun. Na kustumbre o inaalala ng mga Hudyong pinag-uusapan natin dito. 29.
So Pilate came out to them and asked, "What charges are you bringing against this man?" Tsagain natin para maintindihan natin anong pagkakaiba ng mga inuusig ngayon ng mga religious leaders kesa nung inuusig ang Panginoong Hesukristo. Pareho din naman kasing inuusig. At pareho din nagsasabi, si Jesus Christ, nagsasabi rin siya ng katotohanan. At yung mga inuusig niya, nagsasabi din sila ng tatag. Katotohanan ang sasabihin natin. Nagsasabi din sila ng gano'n. Anong pagkakaiba nilang dalawa? Okay, 30. So 29. So Pilate came out to them and asked, "What charges are you bringing against this man?" If he were not criminal, they replied, "We would not have handed him over to you." Sabi ni Pilato ng Roma, bakit niyo sa akin dinadala yan? Ano ba yung kaso niyan? Ano ba yung maibabato niyan? Ano niyo dyan? Ano ba yung kasalanan niya? Sabi ni Pilato. Ang sabi naman nitong mga religious leaders, itong nagdala kay Jesus Christ, sabi naman, kung wala bang kasalanan yan, dadalhin pa namin yan sa inyo. Siyempre meron. Pero ang tanong, ano nga ba? Ano bang kasalanan niya? Walang masabi. Palusot ang sinasabi. Kung wala bang kasalanan niya, dadalhin pa namin yan sa iyo. Pero walang masabing kasalanan. Ano bang kasalanan niya? Walang masabi. Pilate said, "Take him yourselves and judge him by your own law." Dalhin na yan. Husgahan niyo yan sa pamamagitan ng batas niyo. Ba't niyo dadalhin dito yan? Husgahan niyo siya sa pamamagitan ng batas niyo. Listen very carefully. But we have no right to execute anyone. The Jews objected. Wala kaming karapatang ipagsakdal o i-execute, patayin ang sino man, nagmamalinis. Wala daw silang karapatan, pero itinutulak nila sa kamatayan yung taong gusto nila mahusgahan. Bugas ng kamay, hindi kami papatay, kunwari, pero sila ang nagdala para mapatay. This happened so that the words Jesus had spoken, indicating the kind of death he was going to die, would be fulfilled. Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus, and asked him, "Are you the king of the Jews? Ikaw ba ang talagang hari ng mga Hudyo?" "Is that your own idea?" Jesus asked. "Or did others talk to you about me?" Sa'yo ba nang galing yan? Sabi ni Jesus. O may nagsabi sa'yo patungkol dyan? "Am I a Jew?" Galit si Pilate. Kasi siya yung nagtatanong, binalik sa kanya din ni Jesus yung tanong. "Am I a Jew?" Pilate replied, "It was your people and your chief priests who handed you over to me. What is it you have done?" Ano yung ginawa mo? Bakit ka na dinadala dito? Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place." You are a kingdom. So, hari ka nga talaga, sabi ni Pilato. Jesus answered, "You are right in saying I am a king. In fact, for this reason, I was born. And for this, I came into the world to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me." Sabi ng Panginoon, tama ka. Kung sinabi mong ako nga ay hari, pero ang kaharian ko ay hindi dito. Ang katotohanan, pinanganak ako
para sa mga mangyayari kagaya nito. Pinanganak ako para pusigin. Pinanganak ako para humarap sa iyo at husgahan sa takdang panahon. Naparito ako, sabi ng Panginoon, para sabihin ko sa inyo ang katotohanan. At ang sinumang nasa aking side o pumapanig sa akin ay makikinig sa katotohanan sasabihin ko. Maunawaan nila. Yun ang sinabi niya kay Pilato. Dahil si Pilato wala sa side niya, anong sinabi na Pilato? Kasi sabi ng Panginoon, ang mga nasa side ko, ang mga mananalig na niniwala sa akin, ay makikinig. Maunawaan nila. Anong sabi ni Pilato? What is truth? What is truth? Anong katotohanan pinagsasasabi mo? Hindi niya maintindihan. What is truth? Pilate asked. With this, he went out again to the Jews and said, I find no basis for a charge against him. Okay? Dinala noon ng mga religious leaders para patayin dahil may sinusumbong silang kasalanan o maling ginawa. Pero nung nilitis ang Panginoong Jesucristo, anong sabi ng lumitis sa kanya? I find no basis to charge against this man. Wala akong makitang basihan para husgahan ko, para i-execute ko ang isang ito. But it is your custom for me to release to you one prisoner at the time of the Passover. Do you want me to release the King of the Jews pertaining to Jesus Christ? Gusto niyo bang, dahil sa kostumbre na every time na magdiriwang kayo ng Pasko o ng Passover, ay magpapalaya ako ng isa sa mga nabi na nakulong sa kasalanan dahil sa inyong grupo. Gusto niyo bang siya nang pakawalan ko, the King of the Jews, Jesus? They shouted back, no, not him! Wag siya! Give us Barabbas! Now, Barabbas had taken part in a rebellion. Si Barabbas ang pinili nila. Napatunayang rebelde, napatunayang makasalanan, pinili nila over this man whom pinagsasaktan nila, sinasabihan nila na masama, na makasalanan, pero walang makita ginawang kasalanan. Pinagpalit nila ang isang taong wala namang kasalanan, pinagpalit nila sa isang taong makasalanan, si Barabbas. Okay, so why is Jesus Christ's life so powerful that nobody else in this world could come close to the level of his fame and influence? Bakit hanggang ngayon, inaalala pa rin natin siya? Bakit hanggang ngayon, ang buhay niya ay famoso pa rin sa atin at influential pa rin sa atin, mga kapatid? Bakit hindi siya pwedeng iparehas sa mga kinalolokohan ngayon ng mga ligaw na tao, mga nililitis ng mga religious leaders? Ano ang pagkakaiba ng ating Panginoong Jesucristo? Una, mga kapatid, our Lord Jesus, He lived a blameless life. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namuhay na walang dungis. Walang pwedeng ibato sa Kanya. Okay, nililitis siya. Okay, dinala siya doon sa korte. Pero nung ini-examine na ang buhay ng Panginoon, wala silang maibato. Wala silang makitang dumi
sa buhay ng Panginoon. Nabasa natin yan sa verse 38b. Sabi ni Pilate, I find no basis for a charge against him. Wala akong makitang basihan. Bakit nyo siya gustong ipapatay? Walang basihan. Meaning, our Lord has no records of wrong that can be used against him. Anong pagkakaiba sa mga nililitis ngayon, mga kapatid? Anong pagkakaiba ng ating Panginoon? Sa Panginoon, walang naibatong dumi. Sa mga nililitis ngayon, patong-patong yung kaso. Ang Panginoon natin, namuhay na hindi uhaw sa kapangyarihan, hindi uhaw sa kayamanan, na hindi uhaw sa kamunduhan. Our Lord lived a blameless life, although pinag-uusig siya, hindi makita o walang makitang bahid ng karumihan sa Kanya. Yung mga very influensya, mga kapatid, na inuusig ngayon, patong-patong ang kanilang dumi. Hindi lang sa Pilipinas, napatunayan din sa ibang bansa. Pinaghahabol din ng ibang bansa. Sexual trafficking, money laundering, kayamanan, kamunduhan, kapangyarihan. Ating Panginoon, hindi nauhaw diyan. Bagamat siya ang may-ari ng lahat, ang pwedeng makita ng mga mata natin, at ang hindi nakikita ng mga mata natin, siya ang napakarangyang Diyos. Pero anong example ang pinakita niya sa atin dito sa lupa na dapat natin gayahin? Hindi siya uhaw sa kapangyarihan, sa kayamanan, at sa kamunduhan. Anong makikita natin sa mga pinag-uusig na leader? Makamundo, uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa kayamanan, namumuhay sa luxurious living. Kakalungkot na maraming taong napapaniwala ng mga ganitong klaseng kademonyohan. Kaya nawa mga kapatid sa ating iglesia, natututo tayong alamin ng katotohanan. Hindi tayo nadadaya. Sinabi ni Pastor, naniniwala ko kay Pastor. Sinabi niya no? Kailangan mismo kayo, pag sinabi ni Pastor, nandun yung banal na Espiritu sa inyo na nakukonfirm. Yes, yung sinabi ni Pastor ay talagang nakasulat sa Biblia. Yung sinabi ni Pastor ay talagang katotohanan. Kayo mismo, meron kayong banal na Espiritu na hindi pwedeng dayain gaano man kaganda ang pinapangusap ng tinatawag niyong leader o pastor. Tinuturuan po tayo, mga kapatid, na alamin ang katotohanan. At ang unang katotohanan ang pinakita natin, pagkakaiba ng tunay at ng huwad, ang ating Panginoon, He lived a blameless life. Walang maipintas. Dito sa isa, ang damit patong-patong, mga kapatid, na kasalanan. Pareho naman silang nagsasabi, I am the Son of God. Anak, ako ang anak ng Diyos. Pareho silang nagsasabi, sino ang totoo sa dalawa? Kailangan niyong maintindihan, mga kapatid. Number 2, ano ang example ni Jesus Christ? Jesus Christ surrendered and stood before trial. Ang ating Panginoon, sinurrender niya ang kanyang sarili.
verses 4 to 8 ng same chapter. Chapter 18 ng John. Dumating ang mga manghuhuli sa kanya. Hindi siya nagtatago. Nandun siya sa Garden of Gethsemane. Kailangan niyo maintindihan, mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo hindi nagtatago. Nandun siya sa Garden of Gethsemane. Kasi sabi ng Panginoon kay Pilato, ang katotohanan, ipinanganak ako para mangyari ito. Alam ng Lord ang mga mangyayari. So ang ating Panginoon, hindi na siya tumakbo. Hindi naman siya naghukay ng lupa. Hindi naman siya nagpunta sa dungeon. Hindi naman siya sumakay ng submarino. Hindi naman siya sumakay ng helicopter. Hindi siya tumakas. In fact, mga kapatid, ang Panginoon ay kusang pumunta sa dakong katayan. Saan papatayin ng Panginoon? Saan siya pinatay? Anong lugar yon? Jerusalem. Matagal lang nakahula yon. Sa Jerusalem. Imbes na magtago, magkubli at takasan ang kanyang destino mula sa Ama, ang Panginoon ay kusang pumunta sa Jerusalem. Okay? The triumphant entry. Sabi ng Panginoon, nung may dumarating na umusig, sinong hinahanap mo? Who is it that you're looking for? Who is it that you're looking for? Sinong hinahanap niyo? Ang Panginoon mismo ang nagtanong na sa sinong hinahanap niyo? Ang sabi ng mga sundalo, Jesus of Nazareth. Hindi nagtatago ang Panginoon. Sabi, I am He. Eto ako. Nung nalaman lang si Jesus Christ, pag pinasa niya yung chapter 18 ng John, nung sinabi ni Jesus Christ, I am He. Yung mga matitipuno ng mga centurion, ng mga Roman soldiers, mga matitipuno at makikisig ng mga Roman soldiers, nung sinabi ni Jesus Christ, I am He. Nabagsak silang lahat. Para silang bowling, yung nakatayo sa bowling, anong tawag doon? Yung mga nakatayo, i-strike mo. Nung sinabi ni Jesus Christ na, I am He, bagsakan silang lahat. Basahin niyo, yung John chapter 18. Matitipuno yun, makikisig yun, pero nung sinabi ni Jesus Christ, ako yung hinuhuli niyo, bagsakan silang lahat. Pagpapakita yun na higit ang kalakasan, kapangyarihan, kainaman, kakisigan ng Panginoon kaysa sa kanila. Pero hindi ginamit ng Panginoon yun. Kusa siyang sumuko, hindi siya nagtago, at isinabmit ang kanyang sarili. He surrendered and stood before trial. Hindi nagpahabol, hindi nagtago. Anong pagkakaiba ng nagsasabing leader ngayon? Na siya ay son of God. Anong pagkakaiba? Ilang linggo siyang hinahanap. Ang dami mga sundalo. Ang dami mga sundalo. Hinahanap siya, ayaw sumuko. At our Lord, siyang gagayahin natin, mga kapatid, may kasalanan ka ba wala? Kung wala kang kasalanan, kung totoong dali sa iyong puso mo, wala kang tinatago, huwag ka magtago. Harapin mo ang anumang sinasabi sa iyo. Ang akusasyon, sapagkat nasa iyo ang katotohanan. Yan ang pangalawang pagkakaiba. Pangatlo, our Lord testified about the truth. He testified to the truth. Sinabi niya, nagpatotoo siya patungkol sa katotohanan. In verse 37, he said, For this I came into the world to testify to the truth, para sabihin ang katotohanan. Hindi natakot sabihin ang katotohanan kahit sa harapan ng mga taong may kapangyarihan sa sanlibutan. Nakakalungkot lang din, mga kapatid,
Iba kasi ang trial sa langit. Okay? Ang nakakalungkot lang din dito sa mundo, yung mga umuusig, mga nagsasalita, akala mo naman, walang mga record ng mga kasalanan din. Kung magtanong din, akala mo naman, sila ay walang dumi sa kanilang buhay. Yan ang nakakalungkot lang din dito sa lupa. Sa langit kasi, ang magtatanong sa'yo doon ay blameless. Okay? Sinong judge natin? Ang Panginoon din mismo, sinabi niya sa John, siya ang judge, siya rin ang tigapagtanggol. Kaya walang katalo-talo kung ikaw ay nasa panig ng Panginoon. Siya ang nagtatanggol at siya rin ang hahato, siya rin ang judge. At makatarungan siya dahil ang pinakita niyang buhay, mga kapatid, ay blameless. Matuwid, banal. Kaya pag nagtanong siya, mga kapatid, hindi sintonado, hindi awkward. Kasi totoong malinis siya at totoong gusto niyang palabasin ang katotohanan. Ang sa iba namang mga leader, ginagamit ang pagkakataon na sumikat dahil malapit na ang eleksyon, papogi sa tao. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Tunay bang ang pinupuntirya mo ay palabasin ang katotohanan, gagamitin mo lang din ang pagkakamali ng iba para magawa mo ang sarili mo na isip. Iba ang ating Panginoon. Kaya hindi siya mapantay-pantayan eh. Kaya hanggang ngayon inaalala natin ang kanyang example, ang kanyang buhay. Ibang Panginoon, walang lalabas sa bibig niya. Wala siyang ibang pinupuntirya, kundi palutangin, ano ba? Ang katotohanan, pagsunod sa kalooban at sa layunin ng kanyang Ama. And lastly, we will close with this. Anong pagkakaiba? Fourth, He gave up and offered His life without any resistance. Merong nagtatago ngayon. May nagtatago ngayon. Ayaw lumabas. Bagamat malinaw na sa kanya pinapakita kung ano ang kabalastugang nangyayari. Nagtatago. Ayaw harapin ang katotohanan. Ano example ng Panginoong Jesucristo? Wala ba talagang kasalanan? Ang ating Panginoong Jesucristo, He gave up His life. He offered it to save us. Kung talagang naisin mo, kapatid, ay para sa kapurihan lang ng Lord at ang buhay mo ay dalisay, banal, walang kasalanan, ang ginagawa mo ay para lang sa benefits ng mga constituents mong sinasabi, para lang sa ikaunlad ng iyong mahal na bayan, pwede mong i-sacrifice ang iyong sarili. Gaya ng sa ating Panginoon sa Kristo. Ipagtiwala mo sa Panginoon, ipagtiwala mo sa Diyos na ibibigay mo ang buhay na ito, ilalabas mo yung sarili, haharapin mong lahat, dahil nasa panig ka ng katotohanan. Bilang isang leader, utang mo sa iyong pinaglilingkuran ang katotohanan. Kailangan malaman ng mga taong pinaglilingkuran mong sinasabing pinaglilingkuran mo, na maintindihan ng katotohanan, palabasin ng katotohanan para sa kanila kapakinabangan. Ang ating Panginoon, hindi siya nagkaroon ng kaisipan na itago ang kanyang sarili, na magpubli. Hindi siya nagkaroon ng anumang kaisipan
na hindi inutang ang sarili. He gave up and He offered His life without any resistance. And we know the story. Dahil ang istorya ay talagang isasakripisyo ang Panginoon para sa ating mga kasalanan, tuluyan niya ibinigay ng Panginoon. Sinunod ang kalooban ng Ama. He surrendered His life. He gave for our salvation. He died so that we could live. Namatay siya para mabuhay tayo, mga kapatid. Yan ang dahilan bakit hanggang ngayon walang sino mang leader, sino mang dumating sa mundo na ito na makakasana o makakarating man lamang sa level ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ginagawa natin ito at importanteng naiintindihan natin na inaalala natin ang buhay na iyon sapagkat karapat dapat ang Panginoon. Naalalahanin natin na ang impluwensya ng kanyang buhay ay totoong umiiral sa ating isipan at sa ating puso. Kung hindi natin naunawaan yun, makikita natin ang ating sarili na magiging kamukha ng mga taong napapanood natin. Kunwari, mabuti. Kunwari, naglilingkod. Ngunit, nakatago sa kanilang puso at isipan sa pagkatao ng isang buhay na kasaplang-saplang. Isang buhay na isang araw ay huhusgahan ng Panginoon sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, nawa sa pag-aalaala natin ang buhay ng Panginoon, makita natin na karapat-dapat siya na alalahanin. Makita natin na ang buhay niya ay sadyang hindi mapapantayan at mananatiling pamoso sa ating puso at sa ating isipan. Ipagdiwang natin, mga kapatid, ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon para maligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Tayo po yung manalangin. O manaming dakila, tunay pong napakabuti mo, aming Ama. Bagamat nakakalungkot na marami sa tao sa sanlibutan ay hindi nagpapahalaga kung sino ka, kung ano ang iyong ginawa. At nakakalungkot mas lalo pa na ginagamit ka ang iyong pangalan ng mga taong mag-i-exploit, manlalamang, maniniil. Ginagamit ang iyong pangalan para magawa nila ang masasamang naisip. Ama, ito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Sinasubmit po namin ang aming sarili. Totoong hindi po kami perfecto, aming Ama. Totoong nakikita mo rin sa amin na paminsan-minsan ay lumalabas ang mga bagay na kinasusuklaman mo. At Lord, ito po ang iyong iglesia, kaawaan mo po kami. Kaawaan mo pong bawat isa sa amin. Huwag mo pong hayaan, aming Ama, na maubos ang aming panahon na hindi namin nakikita ang totoong nangyayari sa aming mga sarili. Huwag mong hayaan, aming Ama, na maubos ang aming buhay na hindi nagaganap ang naisin mo. Nawa, aming Ama, hindi lang
panlabas na kaanyuan na nakikita ng tao ang dalisay. Bagkus, kahit yung mga nakatago sa aming puso at isipan, kahit na yung mga nakatagong hindi nakikita ng mata ng tao, ngunit nakikita mo, ay makatotohanan at tunay na nagbibigay ng ngiti sa iyo, o aming Diyos. Tunay na nagbibigay kaluguran sa iyong mata. Ama, ito po ang iyong iglesia, Truth and Life Christian Church. O konti po kami, hindi po kami marami. Nawa po sa kukunting bilang namin, aming Ama, tunay ngang mamalas mo ang katotohanan ng paglilingkod, katotohanan ng pagsamba at pagpupuri sa iyo. Ama, sa amin pong pag-aalaala ng iyong pong sakripisyo sa amin, ipataw mo po ang iyong grasya, ang iyong pong awa. Patuloy mo po kaming turuan. Patuloy mo po kaming paalalahanan. Sapagkat darating po ang panahon, ayon sa iyong turo, ang bawat isa sa amin ay haharap sa iyo. At ang gusto po namin marinig, aming Ama, ay ang inyo pong pag-welcome. Halika, pumasok ka sa aking kaharian. Ikaw naman gumagawa ng aking kalooban. Ikaw naman, napakabuti, tunay na naniniwala, tunay na nakikinig, tunay na sumasampalataya, tunay na sumusunod sa aking mga salita. Ama, salamat po. Salamat. Tinataas po namin ang papuri. Tinataas po namin ang lahat ng pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen, and amen.